Good morning. What is up mga pare ko, ay magandang umaga. Ngayong araw ay magwa 1 year na itong si Uno. Itong si Honda Wave RSX natin. Umabot ng 1 taon, no, na wala tayong pinoproblema. Wala masyadong sakit sa ulo. Sa inyo kung anong dagdag, anong pinalagay ko sa anong experience ko sa 1 taon sa motor na to. December 14, isaktong nilabas ko siya sa kasa. Ang odo is 8,087 odo sa 1 taon. Hindi ko alam kung mababa ba yun sa inyo or mataas na yun. Sa araw-araw kong gamit na service sa trabaho, grabe, wala akong masabi sa motor na to mga pare ko eh. Wala akong masabi. Sobrang durability talaga. Compact and tibay. Honda yan eh. Sa loob ng 1 taon, nag-change oil lang tayo ng 4 na beses natin na change oil. Sa loob ng 1 taon, wala naman akong problema eh. Gas in go. Basta ano lang sa langis. Alaga lang talaga sa langis mga pare ko eh. Tatagal talaga yung motor nyo. Maintenance sa langis at saka sa kadena. Siyempre ilulubricate nyo yun. Hanap tayo ng spot na maano ko siya, maipakita ko sa inyo yung buong motor. Out na pala yung sticker natin mga pare ko eh. So limited lang to kasi tinatry ko lang kung anong quality, kung gaano ba ka ganda yung seller na nabili natin. So good news, maganda yung sticker, kaya order tayo ng marami. Ganito siya oh. Pakita ko sa inyo sa screen. Ganyan siya. Solid yung pagkagawa. Kaya kung nakita nyo ako pare ko eh, hindi kayo mawawala ng sticker sa akin. Kaya magbaon ako ng maraming sticker para sa mga solid pare ko natin dyan. So pwede pa, maaga pa naman no. I-review ko lang to. Wala akong ang pinaka, hindi siya issue eh. Pinaka nangyari sa akin na medyo is yung naplatan nga ako. Nakwento ko na yun sa naplatan ako ng sa likod kasi gawa ng naka-rim lang tayo, stock lang yung niya, tapos nasa pa tayo sa Infanta, hirap maghanap doon ng sa gulong. Yun lang naman mapare ko, parte sa makina wala, okay, smooth. Salamat pala sa nanood ng nung ko 10 months of ownership ng Honda Wave RSX. Maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala sa mga solid pare ko natin dyan. Shoutout sa iyo 1980. Thank you. Ronel Gonzales. Thank you. Chris Javier. Yan, solid na pare ko natin yan. Thank you. At saka si Pulo Pascual ng Pasig. Thank you. Maraming salamat sa inyo mga pare ko. Comment lang kayo para sa susunod na shoutout natin. Pumukaraon ko to mamaya paghanap tayo ng spot. Kaso nakakahiya mga pare ko wala na tong ligo-ligo. Sobrang busy kami itong mga nakaraang araw eh. Grabe, ang dami na talagang ganyan mga pare ko yun. E-bike. Dati ang hari ng kalsada, tricycle at saka mga jeepney. Ngayon, e-bike na. Medyo traffic. So papunta pa rin ako sa trabaho ko ngayon. Singit na lang natin to kasi wala talaga akong day off may week na to mga pare ko. Yung mga dalawang linggo na ako walang day off. Medyo traffic.
baliktad yung bike. Sige. Ganda ng setup ng tricycle, oh. Oh, may sound. Bawal tayo dyan, may sound. Makaka-copyright tayo dyan. 8,088, no? Sa loob ng isang taon, pare ko, eh. Service lang sa work na malapit lang naman yung trabaho, kaya siguro hindi. Pero para sa akin, malaking numbers na yun, ha. 8,000 isang taon. Pero siguro pag sa mga lalamog, no? O kaya angkas rider, siguro sa isang taon nila umaabot siguro ng 20, no? Kasi yun talaga yung ano nila, eh. Trabaho, eh, no? Sa daan talaga sila, eh. Tayo, service lang naman, uwian, papasok, uwian, ganun lang naman yung ruta natin. Kaya hindi na maaabot ng mga siguro 15 kilometers sa isang araw pag may pasok, no? Out na yung sticker natin, kaya kung makita nyo ako mga pare ko, huwag kayong mayang manghingi ng sticker. Meron din ako mga hook para sa motor nyo mga pare ko, eh. Marami kasi nabili ko, kaya ipamimigay ko na lang sa inyo, sa mga solid pare ko natin, yung mga pare ko natin na solid dyan, yung palaging nanonood sa atin. Tatanong kung anong gasolina ko, ano, unleaded. Gamit ko dito unleaded. So, pwede naman pula pag ano lang, pag walang green, pulang ginagamit ko. Hanap tayo ng spot dito sa side na to ng Marcos Alvarez, no? Yung ganyan, katulad na pinagustuhan ng lalamog, ganyan. Just nila. Ito. Dito tayo. So, ayan. Tabing kalsada, gaming tayo ngayon. Papatayin ko pa ba? Hindi ko na siguro patayin, no? Sige. Ayan, ito yung sticker natin mga pare koy. Yan, solid pare koy. Yan, hingi lang kayo sa atin yan. O-order tayo ng marami yan. So, ang nilagay ko nito, ito box. Itong box na to. Ito ay Sick Kryptonite. At saka ito DC Monorack. Yan, DC Monorack yung bracket natin. Pinalitan ko siya para mas matibay. Matibay yan pare ko, eh. Halos yung kakabili ko ng motor, mga ilang weeks pa lang o siguro isang buwan din bago ko nabili ng ganito. DC Monorack. Sick Kryptonite. Tapos dito, Step Grill. Ito, Step Grill. Ito hook, lagayan ng ano natin. Yan pamimigay natin ganito. Marami tayong ganito mga pare ko, eh. Para lagayan ng ating Aqua Plus. Step Grill. May mga store dyan sa ano, Shopee. Tsaka ito, laking tulong nito pare ko, eh. Malit na bagay yan pero laking tulong yan. Tsaka ito, Motowolf na version 2 para sa cellphone holder. At saka ito, tri-switch. Kaya na-off natin yung ilaw natin. Napaba. At saka ito pala, domino brake lever. Kasi natumba to pare ko, eh. Naputol yung dito niya doon sa stock, kaya pinalitan natin ng domino. Yan. Ito mga bolt na to, plastic lang yan. Mabibili lang yan sa Shopee build. Yan, kaya napapatay natin yung ilaw. So yan yung tsura niya mga pare ko, yan. Ang astig pa rin. Para sa akin parang bago pa rin, parang kakalabas pa rin ng kasa. Lalo na pag naliguan ko sa pare ko, no? Ang ganda. Ilab na ilab talaga ako sa motor na to mga pare ko, eh. Grabe, pogi. Sing pogi ng may-ari. Yan, oh. Dito sa side na to. Yan. Yan, dashboard dito. Ito din pala, may tent to. Nilagyan natin to ng tent. Para kaya kita nyo mas dark siya. Kasi nilagyan natin yan ng tent. Sa Decal Agents, yung nadadaanan lang natin dito. Along dito lang, Marcos Alvarez, doon sa dulo. Sa left side lang siya madadaanan nyo. Pag in-straight nyo itong daan ito. Ayan, tent, naka-tent yan.
Comment lang kayo dyan mga pare ko kung anong ano nyo napansin nyo dito. Ito, naka-cover. May nag-comment nga pala no, kung kasya daw yung daliri sa dito. Oo nga ano. Oo nga pare ko no. Pero hindi naman basta-basta na bubuksan to. Yung open niya nandito. At saka maganda pala dito pare ko pwede mo siyang i-lock na naka-left. Nakaganyan. Pwede din siya nakaganyan. Yan, stick. Kaya kung alanganin ko sa parking na nakaganyan, nakaganon sa kabila, ganito pwede. So, kabilaan yung lock niyan sa kanyang handlebar. Tawag dito yung sa kanyang dito, basta kabilaan tong lock nito. Ganyan, pwede mo siya i-lock na nakaganyan, pwede din siya nakaganon. Kasi usually sa mga motor dati, ganin lang, pang left side lang yung lock niya, no? Ito pwede, kabilaan. Saka ito yung box natin. Ito natin yung laman. Yun, mga gamit ko pala sa trabaho yan pare ko At saka ito. Lagi akong may baon na ganito. Kobe, baka naman. Marami nagsisabay kahit nakaganyan tayo, no? Naka-rim tayo, pero kasi subok ko na to effective talaga siya pare ko sa kahit nakaganyan ka, kahit may tube yung gulong nyo. Effective. Kaso ano lang siya, hindi siya pang matagalan. So kung na-flat kayo ngayon, kunyari, pwede nyo siyang bumbahin ito, lagyan nyo ng sealant na ano. Pero nung sa experience ko kasi umabot siya ng 15 days bago nag-flat ulit. Pero pangit na talaga yon. Iba talaga pag in-apply mo to sa mags, kasi pag na-flat ka tapos nilagay mo na to sa mags, okay na yon. Pero sa interior kasi may tube kasi yun nasira yata yung pito ko kasi noon. Kaya yun, na-flat ako dun sa ano, hindi na siya kayang dagdagan na lang ng sealant kasi nga yung ano na yung nasira, na running flat ko kasi siya mapare ko kaya in case lang yun, no? Kung malayo kayo tapos hindi kayo nakahanap ng vulcanizing shop, pwede yun. Pero pag nakaharap na kayong vulcanizing shop, pwede na, kasi mahirap, pwede nyo na siyang ipagawa yung gulong nyo, pwede nyo palitan ng tube o vulcanize. Pero yung nangyari kasi sa akin, nasira na talaga yung pito na running flat ko siya parang kinakain na yung pito. Kaya ayun, so sad na. Pero yun lang naman yung pinaka bad experience ko sa motor na to, no? Kasi overall sa akin satisfied ako. Yun lang yung sa lahat ng features niya, simple lang naman, wala namang special dito. Okay sa akin lahat, dashboard, gauge fuel, at saka ang pinaka the best dito is sobrang tipid. Napakatipid, kaya dito tayo So, ayun lang naman mga pare ko, no? Let's go, bira ulit. Sobrang tipid nito mga pare ko, kaya ito talaga pinili ko. Nag-decide ako dati, Honda Click ko ito. So, maraming aspeto na mas nagustuhan ko to. Kasi dati naka-scooter na ako, kaya isip ko na mas maganda pa rin yung may gear. Para sa akin lang, na opinion ko lang yun. At saka mas mura din siya kaysa Click. Nasa entry level na tayo, kaya proud ako user ng Honda Wave RS6. So, isang taon na siya sa atin. Maraming salamat. More rides to come. Mahabang pagsasama. Ride seat tayo lagi mga pare ko, no? So, pupunta na ako sa trabaho. Alanganin yung oras na, pero kaya yan. Kahit ako, nag-allowance lang ako ng mga pare ko, 15 minutes o 20 minutes pa travel work. May traffic na yun, ha? Kasama traffic na yun. Pare ko, no? Magre-renew dito. Kung dito ka lang malapit sa Las Piñas, meron akong tip para sa'yo. Kasi ako dati mahal talaga mag-renew, lalo na yung insurance. Kaya tip ko sa inyo mga pare ko, kukuha kayo ng insurance dyan pare ko, dyan sa Uwana Insurance, yan 250 lang sa motor ang insurance, 250 lang sa may Color Town.
Kaya score na kayo dyan mga pare ko. Kasi napanood ko lang din yun sa ibang vlog, no, na nagtuturo sa atin ng mga tipid tips para sa ating mga rider. Basta may plaka ka lang pare ko, basta may plaka na yung motor mo, pwede ka na kumuha doon. Ako ngayon pinakauna-unahang kumuha ng Honda Wave RS6 yung model kaya tinignan talaga nila kasi tinanong talaga ko kung anong motor ko, Honda Wave RS6 kasi sabi ko, kaya tinignan nila. Tayo yung pinakauna na Honda Wave RS6 na kumuha ng insurance doon. Kaya tayo pa mismo ang tawag dito na nakabinyag doon sa flat na Honda Wave RS6 kasi ang alam nila nagpa-renew sa kanila Honda Wave 110R, Honda Dash, Honda Wave 100, ganun. Kaya tayo lang. Kaya medyo natagalan ako noon kasi wala silang record sa kanilang kumpanya na ganitong motor kasi nakalagay yung ano mo unit ng motor mo doon So ibig sabihin ako pa lang yung kumuha ng insurance na naka Honda Wave RS6. Kaya kung kukuha kayo doon, wala nang tanong-tanong yun kasi may record na tayo doon, Honda Wave RS6. Mga tropa nating naka Honda Wave dyan, RS6, kuha na kayo doon, wala nang kuskus balongos doon. Ako lang yung nakuskus balongos doon dati kasi ako lang yung kumuha. Ako na Honda Wave RS6 na kumuha. Medyo traffic no. So wala akong pinagsisihan mga pare ko, isa nakuha kong motor na to. 66k cash, straight cash. Wala pinagsisihan mga pare ko, grabe. Basta Honda talaga no. Kahit ano pang motor mo, kahit cruising, basta malaga ka lang sa motor mo, tatagal yan. So medyo traffic mga pare ko dito sa may Almansa Uno, Las Piñas, kaya kailangan natin mag-shade. Sobrang init. Yun oh. Score lang kayo sa akin mga pare ko ng sticker, no? Pag meron ako, hindi kayo mawawalan. Tsaka maraming salamat sa inyo. Marapit na tayo mag 1,000 subscribers. Siguro pag makaluwag-luwag ako mga pare ko, score tayo ng GoPro. Kahit Hero 4 lang para maganda yung panood nyo. Sa ngayon kasi SGCam lang yung gamit natin, SGCam 4K na Wi-Fi. Hindi ganun ka-good yung audio quality niya, pero satisfied naman ako sa kanyang video quality. Doon nga lang sa audio kasi medyo ano siya hindi siya katulad ng GoPro. Kaya nyo pare ko, gagawa ko ng mga content about sa camera para mas malinaw yung panonood nyo dyan. Sana lang maka-score tayo kahit Hero 4 lang mga pare ko. Gusto ko mag-Baguio gamit itong ating Honda Wave R6 na si Uno. So yun na naman ang content natin mga pare ko, no? 1 year of ownership. Sobrang satisfied ako. Sobrang satisfied. Ito gusto ko tong gawing Street Fighter. Kaso parang okay pa naman siya, no? Update ko pala yung papagawan pala natin to na auxiliary light kasi hindi ko nagagalawin yung ilaw niya, yung headlight niya na kulay orange halogen. Hindi ko nagagalawin yan mga pare ko. Magdagdag na lang tayo ng auxiliary light. Papakita ko sa inyo yung picture. Ganyan. Astigan ako kasi yung ganda kasi tagong-tago siya tagong-tago yung position niya. Tsaka takaw sagi siya kasi nasa loob.